Hello guys, kumusta? Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking US citizenship journey dito sa Amerika. So, para na rin ito makapang-inspire sa ating mga kapwa Pilipino na gustong mag-migrate dito sa Amerika. So, let's start this. So, this is my timeline for US citizenship. Nakarating ako dito sa Amerika through Q1 visa. Noong dumating ako August 2014. Tapos noong November na ay nag-married na ako 2014. Tapos noong after ng kasal, November 2014, nag-file kami ng aking ex-husband ng adjustment of status. Kailangan ikasal bago mag 90 days. After that, mag-process ng adjustment of status. So, yun, 2014 yun nangyari. Noong February 2015, nagkaroon ako ng RFE, Reference Evidence. RFE, Reference, basta evidence yan. Kulang-kulang kayo sa ebidensya para sa inyong paperworks. So, nagtaka lang ako niyan kung bakit nagka-RFE. Pinasa ko naman lahat, 'di ba? So, ayun, oh well, ayaw ipasa ng dati kong asawa kung ano yung hiningi ng USCIS. So, ganito na nangyari noong May 5, 2015. So, ito na nga, naka-receive na ako ng denied adjustment of status. So, denied green card na yan, AOS. So, kasi kailangan ng after ng kasal, through Q1 visa ito, after ng kasal, mag-file ng adjustment of status, tapos magkaroon ka ng 2 years green card. So, yung sa akin, guys, is na-denied. So, May 5, wala akong green card, denied. So, gulong-gulo yung isip ko. Magulo, ano bang gagawin ko sa buhay ko, ano nang gagawin ko ngayon. So, ang dami kong mga iniisip. Tapos guys, dinagdagan pa. Dinivorce naman ako. May 14, nag-file siya ng divorce. Yung dati ko kasawa, 2015. So, imagine guys, May 5, na-denied yung adjustment of status mo. Tapos, May 14, nag-file ng divorce. O, diba? Kaloka yan. O, grabe. Parang yung mundo, ang liit-liit. Parang naging sandwich ako sa mundo. So, nagtaka na lang. Oh my gosh. Grabe talaga yung hindi ko alam. Kasi kailangan talaga dito ng green card. Dati, hindi ko talaga alam na ganyan pala ka-importante yung green card dito sa Amerika para legal ka dito. Hindi ka TNT, tago ng tago. So, kailangan mag-process ka talaga ng papers. So, kailangan ganun talaga. Oh my gosh. Imagine guys, no? Ang stress ko nun. Na-denied yung green card, tapos pinahal ka ng divorce. Saan ka napupulutin nun? Saan ka napupunta? No? So, ayun, wala na akong magagawa kasi ayaw naman niya i-pass, diba? So, ayaw niya. Oh, sige, fine. So, ako, myself, gumawa na lang ako ng sarili kong paraan about myself. So, nagpasalamat din ako sa mga tumulong sa akin sa pag-process ng aking green card, guys, sa aking self-petition. Oh my goodness, grabe. So, proceed na tayo doon sa guys, November 2015 na final na yung aking divorce. So, single na ulit ako. So, guys, wala akong green card. November 2015, wala akong green card. 2 years green card, wala ako niyan. Wala akong papel sa Amerika. So, ang nangyari, ayun guys, nag-self-petition ako. Lumapit ako, may pro bono lawyer. Sa Wisconsin ako, naka-base that time. Kasi yun yung original state ko talaga, is Wisconsin. So, yun na nga, ang next plan ko para magka-legal dito sa Amerika ay nag-self-petition ako. So guys, sa self-petition, sobrang daming mga kailangan gawin. A lot of patience, a lot of prayers, a lot of paperworks, left and right paperworks. Kailangan mo talaga yan kapag mag-self-petition ka.
Oh my gosh, grabe. Took me 3 years para magka green card, guys. 10 years green card. So, noong February 21, 2018, iyan ay ang aking interview para sa aking self-petition. So, guys, I got approved. Self-petition. So, March 2018, green card holder na ako. 10 years green card. O, diba? Oh my gosh. Grabe, no? From 2015 to 2018, tsaka pa ako nagka-green card. So, ang dami ko talagang mga pagsubok sa aking buhay dito sa Amerika tungkol sa pagiging legal dito. Tapos, sunod niyan, hindi pa tapos guys, no? 10 years green card holder ka na, na-approve na yung self-petition mo. So, next, I waited for 5 years to stay in America to be allowed to file a US citizenship. So, nasa 5-year rule ako. So, guys, ito na nga ang aking timeline para sa aking US citizenship. Sasabihin ko na sa inyo. December 7, 2023, ang application ko ay na-receive na nila sa USCIS. December 23, 2023, ang case ko ay na-review na nila. So, ang next niyan ay May 6, 2024, naka-receive na ako ng mail galing sa kanila para sa aking interview. At noong June 17, 2024, ay araw ng aking US citizenship interview and I got approved. Oh guys, I am gonna be 10 years here in America on August 2024. So imagine, almost 10 years ako na naghintay bago ito mangyari sa aking buhay. Oh my gosh. Sobrang pagpasensya, sobrang prayers. Basta, a lot of loaded talaga para ma-achieve mo yung goal mo. No? Grabe. Tapos, ang sunod naman ay pinakalas na mag-wait ako na bigyan nila ako ng schedule for my oath ceremony. So, that's the last time. So, wait lang ako kung kailan nila ako bigyan ng schedule. Grabe guys. Ang dami kong pinagdaanan dito, no? So, lahat yon ay masaya. Mag-e-end na talaga. Grabe, guys. Sana, ma-inspired ako. Sana ma-inspired kayo sa aking story dito. Grabe, pinagdaanan ko. Ay, nako. So, guys, salamat sa inyong panonood. Oh, guys, yun lang yung akong share for today. Thank you so much. Bye for now.